O gaano ba kadami ang senior citizen sa ating bansa? At mabilis ba o mabagal ang pagtaas ng populasyon ng mga umiidad katulad ko? Pataas po dito sa ating bansa. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Please welcome Dr. Mary Jean Loreche. Magandang hapon po. Welcome to the show po. Hi, magandang hapon po sa inyo, no? At nagpapasalamat kami na mabigyan kami ng pagkakataon na may share natin kung anong meron sa Philippine Plan of Action for Senior Citizens. Thank you for joining us this time, Dr. Loreche. Alam ko, marami pa mga lugar na hindi maganda ang panahon, pero nandiyan po kayo. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Thank you for finding time with us this afternoon. Ma'am, para makarami tayo, unang tanong namin ay, ano nga ba ang ginagawa ng National Commission on, tama ba? National Commission of Senior Citizens. At ipagbigay alam nyo rin po sa amin, under what agency po ito? Napakaganda ng tanong niyo po. Una sa lahat, tayo ay created by law, Republic Act 11350 noong 2019 na lagdaan. At ito pong komisyon is directly under the Office of the President. At ang kanya pong mandato na very broad ay dalawa. Ito ay ang sa policy making, kung ano yung mga polisiya, mga batas at mga implementing rules and regulations na kakailanganin para sa kabutihan ng ating mga nakatatanda. Trabaho po natin yan. Pangalawa po ay ang implementasyon ng mga programa para sa ating mga nakatatanda, kagaya ng wellness, kagaya ng ating tinatawag na yung Expanded Centenarian Cash Gift, yung livelihood opportunities. Yan po lahat ay nasasakupan po ng komisyon. Napakaganda, mga kasambahay, o makinig kayo maigi. Baka classmate namin kayo, ha? Maganda ito. Ayan. Dr. Loreche, sa inyong datos po, gaano ba kadami ang senior citizen sa ating bansa? At mabilis ba o mabagal ang pagtaas ng populasyon ng mga umiidad katulad ko? Pataas po dito sa ating bansa. Welcome to the club pala. Pareho lang tayong senior citizen, ano? Doctor, kaya gusto ko yung topic, Dr. Loreche. Sa PSA. Gusto ko yung topic kasi classmate tayo. Opo, magkaklase po tayo. So, according to the PSA, ang datos natin as of 2022, is around 8.5 million. Subalit sa ating talaan, doon sa registration natin online, no, na ginagawa natin, almost 9 million na ang nakarehistro na mga senior citizens. At sabi sa atin ng DICT, sa kanilang egov.ph, which we will be having a memorandum of agreement very soon and a launching of the senior digital ID, ay nasa 9.5 million na daw po ang nakarehistro sa kanila. Ang sabi naman sa atin ng COMELEC, nung tayo ay nakikipagtulungan sa kanila para sa mid-year election, ay meron silang more than 12 million na senior citizens. So kung titingnan natin yung ating datos, kung pagsasamahin natin, we are averaging around 11 to 12 million senior citizens currently. Dr. Loreche, gusto ko lang mahimay natin ito. What seems to be the problem? Bakit parang iba-iba yung datos natin? Mayroon 8.5, may 9 million, and then the ICT is 9.5, and then the COMELEC, mayroon silang 12 million. Ano po kaya ang nagiging problema natin? Bakit hindi natin makuha yung tumpak na datos ng ating mga nakatatanda? Well, very basic yan no? Ang sa data kasi,
minsan may mga kanya-kanya silang mga pamamaraan sa pagkuha ng datos. For example, ang PSA, they go home to home, no? And they only have para bang a follow-through every 5 years. So kaya medyo naglalag sila behind. Pagdating naman sa atin, hindi naman lahat kasi ay techie, kahit na doon sa atin sa ating tinatawag na DICT. So merong hindi nakakapagrehistro, o kung meron mang registration ay hindi, kumbaga nauulit o kaya hindi na-validate at na-verify. So sa ngayon, meron tayong programang ilulunsad, yung dalawa. Una, yung Elderly Data Management System, kasi nakasaad naman yan sa atin, no, na dapat nating gawin, kung saan kailangan nating himayin yung ating datos para maging tama. At ang COP, habang tayo ay naghahanda din para sa pondo, para doon sa mga tatanggap ng ating Expanded Centenarian Cash Gift benefit. Pangalawa, kung titingnan din naman natin ay ang ating ugnayan, no, with DICT, hopefully will also solve the problem na masynchronize natin yung mga data na yan at magkaroon tayo ng iisang data na lang talaga. So yung aming Elderly Data Management System, pag nilunsad namin yan, galing sa ibaba yan LGU dapat. Kasi ang LGU, ang totoong may numero at kung merong mga miyembro na totoo sa kanilang mga localities. So gagamitin natin yan para within a year or so, ay iisa na lang talaga ang datos na meron tayo for our senior citizens. Okay, that's a very good answer, ma'am. Nakakatuwa naman. Ano po? Na magkakaroon kayo from your end bilang chairperson and CEO of National Commission of Senior Citizens para kung tinatawag na Elderly Data Management System para ma-synchronize. Tama rin sinabi nyo kung mayroon pong pagkukunan ng tamang impormasyon, ito pong mga LGU. Ma'am, mayroon ba kayo specific time when to finish this project, ma'am? Sa ngayon, next week, no, meron kaming i-conduct ng training of trainers sa ating mga tauhan sa ibaba from the regional offices. At pag sila ay naturuan na natin, yan ikakascade na nila sa ating mga kasamahan sa LGU via our OSCA at saka ating mga social welfare development officers. And then simultaneously, we are also working with the ICT on the digitalization of the senior ID. Pag nagawa natin yan, maybe in a year or so, matatapos natin yan and we will have a validated and verified data. Kasi kung titingnan din natin, isa sa ating hindi pagkakatugma ng datos natin, pag namatay, hindi natin yun siya natatanggal sa registry. O kaya naman, nagdo-double entry. Nagrehistro siya sa bayan na ito, pag nagbakasyon siya sa kabila, nagrehistro naman siya ulit. So we really want to do cross-referencing para sigurado tayo na yung isang data for one particular senior citizen ay sa kanya talaga yon. Good. Maraming salamat. Maganda itong tinuturan nyo po. And the reason why I want to emphasize this kasi, syempre, kapag mayroon kang kompletong datos, especially dun sa pagtanggap ng mga benepisyo, ay mabibigay mo sa kanila. Kung hindi tama yung datos, ay syempre yung funding niyan ay nakalaan lang. Let's say, for example, 8 million lang nasa datos, pero 11 million pala yan. So, makukulangan. So, ma'am, let me continue my questions po. Ayan. Doon sa topic natin about the Philippine Plan of Action for Citizens, Senior Citizens po, ano ba yung mga pangunahin na mga programa nyo para dito, ma'am? Bigyan nyo nga po kami ng idea, kahit mag-cite kayo. First 3, yung mga important na programs. Okay. So, nung tayo ay pumasok bilang commissioner, no, October 2023, at saka nung tayo ay naging officer in charge, yun na ang chairperson, ang naabutan ko nung yan ay ginagawa, ang Philippine Plan of Action, ay hindi natin masyadong hinimay kung ano ang laman. So, nung tiningnan natin, maganda naman yung Philippine Plan of Action na naunang ginawa, subalit napansin natin na meron dapat mga karagdagang pagbabago base sa ating mga programa. Ang pinakauna ay ang wellness and health natin. So, pinaka number 1 na need ng ating mga nakatatanda yan. So, dahil wellness and health ang ating tinututukan, sa kadahilan ng isa din po akong medical doctor, napansin natin na doon sa ating PIPAS, kailangan nating lagyan ng isang programa kung saan naaayod at nasasakop lahat ng programa para sa ating nakatatanda. So, yan ang ating senior citizens community care centers.
It is a community-based approach kung saan lahat ng programa for our seniors ay dapat nandoon. It's like a one-stop shop. It's a convenience store, like a one hub for them. So nandun yung livelihood opportunities natin kasi isinusulong natin ngayon na maging productive muli ang ating mga nakatatanda. And you will be surprised na yung ating livelihood opportunity programs na ating pinaghahandaan ay patok sa ating mga nakatatanda. At nakakatuwa na they really want to be productive while they are aging gracefully. Pangalawa, na gusto nating ipasok dyan sa ating PIPAS na bago lang namin na ipasok after our National Advisory Board, no? Nagkaroon tayo ng National Advisory Body conference with our stakeholders. Ang pangalawa ay ang ipasok yung pangalawang programa natin na Expanded Centenarian Cash Benefit. Kasi heto dati, hindi pa nagagawa. Subalit nitong February 26, tayo ay inimplement natin yung batas na napirmahan last year ng ating Pangulo, which is the giving of 10,000 pesos cash reward gift for those who reach the milestone ages of 80, 85, 90 at 95 simula March 17, 2024. Okay, alam mo, habang dinidiscuss ni Dr. Loreche, pinakikinggan natin ng masinsinan nito, he made mention na kung mayroon programa, isa sa gusto nilang matutukan itong wellness and healthy ng ating mga health, itong ng ating mga senior citizens. And you mentioned about the senior community center, big sabihin, mag-establish, magtatayo tayo nito, Ma'am Loreche. Tama po ba? And you mentioned about the kailangan maisulong na maging productive ang ating mga nakatatanda. Ano po ba? Kasali pa dito na yung able pa na makapag-work. Let's say for example, at the age of 65, this is the required under the law. Kailangan, retirable ka na niyan. So para maging productive sila, anong po sinasabi niyo po, isinusulong niya maging productive. In other country, yung mga edad, kahit na mga beyond that age, they are still working. Ano po, mayroon ka daw makikita niyan, hindi pa naman po ako nakarating sa ibang bansa. Okay, pero ikinukwento ng iba, mayroon pa nagtatrabaho sa restaurant, mga ganyan-ganyan. Anong ibig niyo po sabihin dito? Kasama ba dyan na mayroon pa ba kayong mga programa dito na pwede pa kayong mag-work, pwede pa kayong magtrabaho para maging productive sila? What do you mean by this, ma'am, Doktora? Yeah, alam mo, napakaganda ng iyong mga katanungan. Unahin ko yung unang mong tanong about the community-based care centers, kung magtatayo pa tayo. Alam mo, may batas kasi 7876 kung saan may mandated ang ating mga local government units na mag-set up ng senior citizen centers. So yan yung tinatawag na Senior Citizen Center Act. Sa ating pag-iikot at paglilibot sa buong Pilipinas, napansin natin na hindi yan natutupad. Merong mga LGUs na meron namang wala. At kung meron man yung iba, hindi pa kumpleto yung mga programa para sa older persons. O kung meron man sila, pailan-ilan ang programa. And we salute those LGUs na meron talagang programa for seniors via their Senior Citizen Center. So tayo ay sumunod tayo, we took a ride to this law kasi ayaw natin na magtayo ng panibago because that's a waste of money, but rather we just want to enhance the programs that are in the centers. So NCSC being a national commission and a national agency directly under the Office of the President, we actually collaborate and coordinate with all national government agencies kasama ng mga medical specialty societies upang yung mga programa para sa ating mga nakatatanda ay mailagay doon. For example, tayo ay nakipag-ugnayan sa Department of Tourism upang magkaroon tayo ng tourism-related livelihood opportunities. At magkakaroon tayo ng pilot niyan or maglo-launch tayo dito sa Intramuros sa darating na siguro mga katapusan ng Setyembre dahil hinihintay ko matapos ng ating mga eksperto ang ating tinatawag na medical guidelines. So, doon sa sentro na yan, holistic ang approach. So, kanilang livelihood, yung programa ng Department of Health on wellness, meron silang elderly care package, doon natin gagawin. Yung ating konsulta package ng ating PhilHealth, doon natin gagawin. Si TESDA ay may training programs at modules para sa mga healthcare workers, barangay healthcare workers, meron silang mga programa for livelihood, doon natin din gagawin, i-conduct yung trainings nila. So, what we're saying is, it becomes a one-stop area where all programs
programs are being done already. So that's the answer to your first question. Hindi tayo magtatayo, makikipag-collaborate tayo sa mga LGUs na may sentro na. Para naman doon sa walang sentro pa at walang kakayahan, yung ating mga fourth-class municipalities, tayo ay nakikipag-ugnayan sa DPWH at sa PAGCOR. Tutulong tayo, maghihingi tayo ng pondo kung may pondo para sila ay malagyan. And then maayos natin yung programa nila. Sa pangalawang katanungan niyo po regarding livelihood, alam niyo po, the normal now is not 60 but 70. At 65, tayo po ay very productive pa. Although the law says na dapat ay mandatory retirement, pero huwag natin silang ilagay lang sa bahay ang ating mga older persons dahil kailangan natin silang maging parte ng ating workforce upang magkaroon ng dalawang bagay. Una, economic productivity to help our country in terms of engaging them to para sa ating tinatawag na sustainability programs. Pangalawa ay hitik sila sa kaalaman at eksperyensya, and it would be good to have that intergenerational connectivity where the young can learn from the old in the way they manage or work ethics, at saka yung bawat mga reforma na gusto nating gawin, kayang-kayang tulungan ng ating mga nakatatanda, yung ating mga kabataan. Okay. Alam mo, Doktora, habang nagpapaliwanag ka ay natutuwa tayo dahil syempre, parang nakikita namin na porsigido po kayo. Lalong-lalo na nung na-mention nyo itong Senior Citizen Center, mayroon palang nakakasunod dito, mayroon palang hindi. Pero batas na ito. Yan. So, harinawa po, Doktora, mas mapalawak pa ito para marami pa tayong mga katulad ko, mga classmates tayo po na matulungan. Okay, Doktora Loreche, sa mga senior citizens po na nais, halimbawa, humingi ng tulong sa inyo pong tanggapan, paano nyo po ito ina-assist, tinutulungan, lalo na yung may mga usapin sila, yung mga documents nila, senior citizen ako pero nawala nung panahon ng ganito, nagkaroon ng bagyo sa amin, hanggang ngayon wala pa po akong ID, ano po ang gagawin ko? Kung may mga ganong klaseng problema, halimbawa ngayon, left and right, yung mga nangyari pong disasters dito sa atin. Di ba po, halos buong Pilipinas binaha. Kung yung kanilang mga dokumento po ay nawawala at saka ay nabasa, anong pwedeng maitulong kung sakasakali na lalapit po sa inyong tanggapan, Dr. Regine? Alam niyo po, napakaganda din yan kasi gusto ko lang na ihayag sa ating mga kababayan na tayo nakikiramay sa panahon ng kalamidad na ito. Isa sa ating dapat i-strengthen actually ay ang ating disaster risk preparedness. Isa po dapat yan sa ating pagtuon ng pansin at tayo ay nakipagtulungan sa SM upang magkaroon tayo ng mga programa kung saan matulungan at maturuan sila ano ang pwede nilang gawin sa mga sakuna na ganyan. Pangalawa, kung titingnan natin, wala sa mandato namin or menu of services ang magbigay ng cash incentive, cash aid para doon sa mga nangangailangan sa kadahilanan na sa ngayon nasa DSWD pa yan. Subalit ang pwedeng gawin ng aming ahensya ay una, lahat ng regional offices, meron na po tayo, lahat ng region, may regional office tayo, at kung may mga kailangan silang assistance para dyan sa mga papeles nila, mga dokumento nila, o kahit na anumang bagay na pwede naming maitulong, tutulong po tayo via referrals, At saka yan ay pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya kung saan yung kanilang problema ay dapat itugunan ng national government agency na very specific to their specific needs. Yan. Ma'am, sa susunod natin pag-uusapan na natin, asa na tayo as far as this program is concerned, sa susunod natin na pag-uusap at kung muli po kayo magpapaunlak sa aming paanyaya, napaka-importante nitong inyong pong tanggapan para sa kapakanan din ng ating mga senior citizens na hindi alam, mga kasambahay. At this point, quick message niyo po, Dr. Mary Jane Loreche. Please go ahead. Maraming salamat po, at kami ay inyong naanyayahan upang makilala naman ang komisyon at ano yung aming mga ginagawa. Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo dahil via your program ay maiparating natin yung ating mga advocacies para sa ating mga nakatatanda. Pangalawa po, sa aming mga mahal na nakatatanda, mag-iingat po tayo dahil hindi po maganda ang mga kapanahunan ngayon at vulnerable sector po tayo. Subalit, ang aming sinasabi, kung may maitutulong po kami para sa inyo, ay handa po ang aming tanggapan.
Si Dr. Mary Jean Loreche ay isa pong medical doctor. Again, thank you so much po for your time. She is the chairperson and CEO ng National Commission of Senior Citizens. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!